Ayan, start na. Sige. Bakit mo napili ang career sa pagtuturo? Okay. Actually, hindi ko napili. Hindi ko ipinangarap na mag-teacher. It's so parang calling siguro yun eh. Parang calling yung nangyari sa akin. Kasi, remember, high school tayo. Pagka-graduate, wala pa naman, very naive tayo. Tapos, gusto ko sa UST. Ikaw nasa UST ka. Oo. Gusto ko ang dream school ko, UST. Ikaw architecture ka eh, di ba? Na hindi ko rin naman gusto, di ba? Kaya kita mo, di ko rin naman na-practice. O, di ba? Yun. Sabi ko, gusto ko UST. Hindi ako nakapasa. Dahil nasa sciences ako, sa medicine. Ang taas ng quota. Yeah. So, nalungkot ako. Sabi ko, pag uwi kong ganun, sakto, nandito sa bahay yung cousin ko na teacher, na galing sa probinsya. Sabi niya, auntie, sabi kay mama, pakunin mo si, magmura lang ang tuition fee. Di ba, wala rin si papa, tapos si mama, struggling pa nun. Pakunin mo ng gusto pala ni mama, mag-teacher din ako. Hindi niya naman sinasabi sa akin. Sabi niya, pakunin mo sa PNU, si Bilma ng exam. PNU is? Philippine Normal University. So, nag-take ako ng exam na hindi ko siya sineryoso kasi nga, dream school ko is UST. Gusto ko na, ang course ko dapat is, mga dream course ko is flight attendant, flight steward, o kaya sa nutrition, managing sa hotel and restaurant management, mga ganyan. Tapos, nung pumasa ako sa PNU, wala na akong choice. Bagsak ako sa UST, tapos, PNU na lang. So, andun na, nag-start na, di eduk na. Pero, nung natapos ko yung pinanindigan ko na, nung first year of teaching ko, second year, as years pass by, na-inlove na rin ako sa teaching. Na nag-enjoy ako, na-inlove ako sa teaching. Saka parang, paglilipat ako ng ibang field, pag sabihin ko mag-apply ako ng ibang work, parang wala akong alam. Parang, ang alam ko lang is sa teaching eh. Parang mangangapa ako. So, ako sa teaching talaga, nagpalalim ako sa teaching. Sabi mo, nagustuhan mo na rin. Ano Yes. ang nagustuhan mo sa pagtuturo? Yung mga bata, yung enjoyment na kasama mo yung mga bata, yung mga challenges ba, na hindi ka lang nasa office work, papel ang kaharap mo. Ito, araw-araw iba eh, iba yung dynamics. Mga parents, kakausapin ka, mga colleagues mo, iba-iba, everyday, parang iba-ibang experience. Mga superior mo, mga heads mo, principal, ganon. Yung mga training, ganyan. Marami. That's good. Oh. Next question is, ano ang mga hardships na na-experience mo sa pagtuturo? Marami. Hardship. Okay, number 1. Siguro yung discipline sa bata ng mga difficult kids, lalo na yung mga, kasi nung time na yon wala pang mga special ed teacher, hindi pa uso, hindi pa nadadiagnose, di ba, that time. So, nakaranas ako na yung may mga batang hindi nadadiagnose, yung magulo sa klase, yung nag-misbehave, yung mga behavioral na ganun. Yun, isang hardship yun na, paano mo i-deal yun? Tapos yung iba-ibang individuality ng bata, iba-ibang personality ng mga bata. Ang hirap nung meron kang problem, ito nagwa-whine yung isang bata, tas ito naghahanap na naboboard dahil hindi ka, ang attention mo nandun sa isa, yung mga ganon. Tapos, syempre yung mga parents, may mga parents hindi pare-pareho ang parents, may mga difficult din na mga parents, may difficult na estudyante, may difficult din na parents, na ang daming demand sa'yo, di ba? Kayo na kaya magturo, di ba? Kung pwede lang maging rude, kayo na magturo. Like ano demands ng parents? Minsan yung sa mga test paper nila, pag nagkamali ka ng pag-check, may mga ganong instances, o minsan nasaktan yung anak nila, sabihin, anong ginagawa ng teacher? Anong ginawa ng teacher? Bakit nasaktan yung bata? Hindi niya ba nakita yung nangyari? Yung gano'n, ba't hindi ni-report agad? Bakit gano'n? Gano'n, mga ganyan, mga simpleng mga yon. Minsan yung mga hindi makontento sa grades, ganyan. Alam nilang yung anak nila, performing, tapos hindi satisfied sa grade na binigay mo. Yan, yung mga parent na makukulit. Yun. Ano ang mga stressful sa pagtuturo? Stressful sa pagtuturo? Siguro yung marami kaming paperworks. Aside from teaching, hindi natatapos dun sa classroom lang.